Hello mga pangkin! Dahil nga natapos na tayo sa mga gawaing bahay at nahugasan na rin natin ang mga ginamit kong pinaglutuan. For the hanap nga ang auntie ninyo sa may friend niya. O diba? Akala nyo naman totoo. Sa paghahanap ko nga dyan ay hindi ko nga siya nakita sa bahay, sa loob ng bahay. Dito ko lang pala siya makikita sa gilid ng bahay namin. Kung saan nandito yung pinakamamahal niyang mga halaman. Na kahit hindi niya nga diligan, na talaga namang gumaganda. O diba, sana all. Tinanong ko nga siya kung ano ang ginagawa niya dito. Ang sabi niya sa akin ay naggagamas daw siya at binabawasan niya yung mga dahon na matataba ng okra. At ayan nga yung mga ginamasan niya. Sobrang lalago na kasi kahit hindi niya dinidiligan to. Tinanong ko nga siya dito kung ano yung ginagawa niya sa mga okra namin. Sabi niya binabawasan niya daw kasi ang tataba ng mga dahon ang gaganda o diba berdeng berde. Tinanong ko nga kung bakit niya kailangan bawasan. Ang sabi niya lang sa akin diyan parang nasasapawan ata ng dahon yung mga bunga ng okra. Ayan, kung mapapansin ninyo, may mga natitira pa nga akong mga tinanim dyan na halaman. Yan yung namumulaklak na kulay dilaw. Nagtanim kasi ako niyan dito dati. Iba-iba yung kulay na tinanim ko. Alam nyo ba na hindi nilalagyan to ni may friend ng pangpataba ng halaman o tawag doon ay abono? Kasi nga po ay bawal kay Ate Queen ninyo yung mga ganun. Ang gusto lang namin ay magkaroon kami ng mga halaman na talagang organic lang. At tignan nyo naman tong okra namin, tinuro ni my friend, sabi niya sa akin ay may mga bunga na nga raw itong okra namin. O diba, sana all. Kaya ano pang inaantay ninyo, magtanim na rin kayo para hindi kayo mapapasana all. Mga 7:30 nga ay umalis na siya kasi nga papasok siya sa trabaho at ako naman ay naglaba na muna kasi nga wala na akong gagawin dyan. Para pagkatapos kong maglaba ay tuloy-tuloy na ang pahinga ko. Kasi maglalaro pa kami ng mga anak ko ng ML o kaya ng Minecraft. Ganun lang ang gawain namin tatlo dito sa loob ng bahay. Para lang masabayan ko ang mga gusto ng mga anak ko, ay ginagawa ko na nga rin yung mga ginagawa nila para parang magbabarkada lang kami. Siyempre, may limit naman yung paglalaro namin tatlo. Pag alam namin na malapit nang umuwi ang papa nila ay humihinto na kami kasi nga baka maabutan kami ni may friend ng naglalaro. Di syempre pagagalitan kaming tatlo. At nung 3:00 nga ng hapon ay ayan naisipan ni Ate Queen na magluto ng banana chips. O diba tig-iisa kaming tatlo dyan, si Kuya King, si Ate Queen at syempre ako. Siya na nga ang gumagawa ng mga merienda na para sa kanya kasi marami siyang alam na pwedeng pagkain na pwede naman sa kanya. Sabi niya nga ay hindi daw hadlang ang pagkakaroon ng sakit ng nephrotic syndrome para hindi niya makain ang mga pagkain na hindi pwede sa kanya. Kaya naman talagang gumagawa siya ng paraan para kahit papano ay makakain niya yung mga pagkain na hindi pwede sa kanya. At syempre kapag gumagawa siya ng paraan ay hindi niya na lang nilalagyan ng mga pangpalasang hindi pwede sa kanya. Tulad na lamang nitong banana chips, di ba nakasanayan natin na piniprito to sa mantika, pero yung ginawa niya ay nilalagay niya lang sa air fryer at parang talaga naman napakasarap niyan. At hanggang dito na nga lang po muna. Please like, share, and follow my page. Bye-bye! Salamat!